Ayan. Magandang araw po sa mga kayo sa mula Batanes hanggang Hulo, saan ka man dito sa mundo. Naks, Naks! ganun daw ang bagong opening pagkapanood ko kay Joey De Leon. Ayan po, at sa request niyo na gumawa lang kami ng gumawa. Uto-uto naman kami. Eto na naman kami. Uto-uto naman kami. Andito po ang inyong lingkod, si Puladik, also known as Boy Tigas. Kasama si Kulas! Kulas. Laging may dalang pampadulas. Ayan, ang pag-uusapan po namin ngayon ay kasi parehas po kaming mahilig sa pelikulang Pilipino Oo. ni Paring Kulas, no? At mahilig din naman mas mahilig din kami sa Ingles. Pero ngayon ay para special ang aming top 10 Filipino films. Yan, baka hindi niyo pa Yes. napanood ang mga ito. O baka meron kayong suggestion na dapat nasa listahan namin. Aba, ipagtanggol mo yan kasi Oo. gusto mo yan eh. Yan. Tandaan niyo po, ito po ay preference namin. Oo. Opinion lang Walang naman. malinaw na batayan, no? Wala tayong malinaw na batayan. Hindi Mm. ito kung ano ang hinahanap mo sa isang pelikula o kung ano ang hinahanap Mm. mo sa isang Pwedeng lalaki. hindi rin academic yung reason, di ba? Oo, meron. Mas tingin ko kayo sa akin, hindi. Yung sa akin, hindi academic yung reason eh. Ayan, eto na po ang aming top 10 sa listahan. Ako mauna, paring Kulas. Sige! Ang aking number 10 ay ang pelikulang Working Boys. Ayan. TBJ! Alam mo ba kung bakit Herbert. Working Boys? Kasi yun yung pelikulang halos mula umpisa hanggang matapos, tawan-tawa ako. Yung Ah, walang malinaw na best movies pero walang malinaw na storya. Hindi kasi yung point is, kung yung purpose ng pelikulang yon ay magpatawa, Santa Maria Elementary School talaga. Tawang-tawa ako nakakatawa. sa pelikula na yun. Hanggang ngayon, kapag Mm. napapanood ko siya sa TikTok, nahihinto pa rin ako para panoodin yung mga specific scenes ng pelikula na yun. Ang galing doon ni Herbert. Of course, ang galing doon ni Tita Vic and Joey. Gusto ko doon yung yung TV siya, yung TV Oy, ni ni si Ryan ni TV, ni Balot Buhaya. ata. Hindi, ni Si Buhaya yun. si Si Joaquin Joaquin Fajardo. Fajardo. Oo, ni Buhaya. Yun yung pinaka-favorite scene ko dyan. Ikaw, anong Oh. number 10 mo? Number 10 ko ay Elvis and James ni Tony Reyes. Si Dananananan. Joey De Leon and Rene Requestas. Yun nga, pareho tayo nung dahilan. Itong pelikulang to, talagang tawa lang kami ng tawa ng mga tatandaan ko, chewing ko kasama ko. Grabe. As Oh. in, alam mo yung mga nonsense lang talaga mga jokes nila. Talagang classic eh. Tsaka hindi, Tapos, pero in fairness, yung music okay din. Okay din kasi yung oo. music. Di ba dito yung classic scene ni Rene Requestas, di ba? Naligo ka na ba? Ako, noon ka. Are you asking me why? Ano pa nga ba? Tsaka Kabisado ko yung yun eh. favorite ko yung niya, yung sandwich pa namang kanin. Gusto ko yung Nakakagaguhan lang talaga eh. Hindi ko alam kung part 1 o part 2 yung pumunta silang Baguio, nakapag-swimming siya. Number one, number one. Yung part 2, pangit na yun eh. Si Regine Velasquez yung kasama nila, tsaka si Tony Aracama, yung leading lady. Grabe eh. Si Panchito, andun din. Alam mo namang husay nun Oo. sa pagka-comedy. Tsaka yung Elvis and James, ito yung nasa peak ng comedic power si Joey De Leon, tsaka si Rene Rene. Enriquez. Yung Actually, peak marami talaga eh. silang maganda eh. Yung Starsan, yung Starson, She-Man. definitely. Oh. Pero agree din ako maganda talaga yung Elvis and James. Diba? Classic yung mga joke dun eh. Napatawa din talaga ako ng Tony Elvis and Reyes, James. nag-direct. Tony Reyes yan. Oo. Kaibigan ng Ikaw? Tony Reyes. Kilala ko mga paboritong artista pero hindi ko sasabihin dito. Ang aking number 9 ay Amnesia Girl. Si Tony? Tony Gonzaga ba yan? Oo. Oo. Marami magtataka bakit yun. Hindi ko lang maano. Bakit? Hindi ko siya kasi makalimutan. May eksena doon na yung minsan pag nananaginip ko lang biglang papasok sa isip ko yung Amnesia Girl. Yung ang sakit-sakit. Yung bakit yung drama part doon ni Tony Gonzaga. Hindi ko lang siya Hmm. makalimutan. Hindi ko alam bakit hindi ko makalimutan yung part na yun. Ang sakit-sakit. Parang nakalimutan siya. Ganun. No? Hindi ko alam kung tama bang nasa listahan ko yun. Pero kanina. Wala namang Opinion mo yan, opinion mo yan. Kanina nung iniisip ko tong top 10 naman, lagi sa ano bang iniisip ko, ano ba kasi yung mga pelikulang hindi ko makalimutan yung eksena. Tapos Hmm. mawabalik sa akin yung eksena ni Tony Gonzaga andun siya sa ospital. Ang sakit-sakit, paano niya nakalimutan? Ganun. Para sa Hmm. akin, okay yung number 9 na Amnesia Girl
sa ngayon. Pero parang mas Okay. dapat yata Buakaw yung nilagay ko. Pero kaya mo na Eddie Amnesia Garcia. Girl. Okay. Number 9 mo. Number 9 ko, General Luna. Ang Ah, reason ko dahil sa impact nito sa movie industry natin, ito yung isa sa pinakamahabang ano tawag rito, mahabang stay sa sinehan. Buwan ng binilang nitong pelikulang to. Normally, 'di ba, mga local films, 1 week, 2 weeks, 'di ba? Ito buwan ng binilang na may mga nanonood pa sa sinehan. So, well, ano naman, well made naman din talaga at marami kang matututunan at syempre naman quotable si oo. General Luna. Ayun. Oo. Mula sa Artikulo 1 Oo, Production. artikulo. Yan, Artikulo 1 Production. Ayun, Ilang number beses 9 natin to ko. napanood di ba? Nagpupunta doon sa school natin eh. Doon ko to Oo. unang napanood na nagpunta sa school natin. Ayan. Ang aking number 8, hindi ko alam kung alam mo to paring Joey. Oh. Maestro. Maestro ni FPJ, ang maestro ni FPJ. hindi Ito ko yung mata. ano siya, meron siyang tatlong teacher. Teacher sa espada, teacher sa baril, gano'n. Tapos Ah, magaling siya dun sa tatlo na yun. Hanggang sa ending parang tagapagligtas siya. Yan, hindi okay. ko, iniisip ko nga kasi yung mga pelikulang hindi ko makalimutan sa utak ko eh. Nung bata ako, it's either Pepeng Kaliwete o Ang Maestro. Yung Mm. Ang Panday naman, of course, sikat siya eh. Pero again, this is a personal preference. Oh. Maliban sa hindi pa tapos ang laban, syempre hindi ko makakalimutan yung kasama ko dun si FPJ. Eh, ito talaga yung, parang alam mo yung gusto mong maging katulad niya, ito yung Mm. pelikula na yun kasi nag-iispada siya, nagbabaril siya lahat doon sa Ah, pelikulang Ang Maestro. parang superhero. Pero siguro ang katapat nito na pwede kong ihambing yung pelikulang ano yung Kamagong. Kamagong ni Ni JC Bonin, Lito JC Lapid. Bonnie at Lito Lapid. Kasi hindi, parang nung panood ko yung pelikulang Kamagong, lumipad ka gaya ng isang ibon at bumagsak ka gaya ng isang tuyong dahon. Yun yung mga eksena hindi ko maalis sa Ah, isip ko nung bata ako. Eh. di ba meron din parang ganyang pelikula si Ramon Zamora, yung marami siyang sandata. Oh, ang pangalan niya dyan, Chapsuy. Mas meron siyang palakol, may espada. Mas nakalimutan ko lang Hindi yung ko alam title yung eh. kay Ramon. Hindi ko Oh, na si alam. Ramon Zamora. Hindi ko inabutan si Ramon Zamora. They call Mm. him Chapsuy. Mm. O, ang iyong number 8? Number 8 ko, Rizal, ni Direk Marilu Diaz Abaya na naging national artist na. Ano rin to eh. Well, importanteng pelikula rin to dahil of course, alam naman natin yung subject matter. Tsaka, guys, sa sobrang haba nito, pero hindi ako na-bore. Nantok. Di ba? Ang Oo. ganda Kasi ng minsan presentation. ganun eh. Minsan nga, 1 oras pa lang, mabobore ka na. Pero ito, sige lang. Sige lang attention ko, dire-diretso. Tsaka of course, Unfortunately, ah, sige, yes, sige, diretso mo. unfortunately. Sapaw na naman. Sapaw naman ako. Hindi, pero ayun nga, well acted naman din kasi. Ayun, natanggap ko naman na rehearsal si Cesar Montano. Tsaka Ako kasi memorable sa akin to eh. Ayan. ang problema ko dyan, yan yung number 1 movie ko. Rizal. Walang problema. Yung number 1 movie ko ay Rizal. Bakit? Wala Bakit? nang surprise. Oh. Kasi kapag may bigla magtatanong sa'yo, maybe from another country, Ah, yeah, is there a movie that you could recommend for us to watch? The ah, first movie I would say is Rizal. Panoodin mo yung Rizal. Kasi in terms of cinematography, in terms of storytelling, cohesive, 'di ba? Tapos yung value niya sa ating society kasi pag napanood mo to in a way, parang it describes na or you get a picture of what a Filipino oo. is, 'di ba? Tama naman, tamang Filipinos reason. No? are. Number 1 ni Sa Atom akin yung yun. number one ko yung Rizal. Okay. Number 8 mo yon. Number 7. Ito maaring wala ito sa listahan ng maraming Pilipino. Pero naalala ko yung isang pelikula na sobrang umiyak ako habang pinapanood ko Ano ay yung yan? pelikulang Magnifico. Yung si Jiro Yung Manyo yun. si Jiro Manyo, yung naiinis ako, naunahan ako. Kasi gusto ko rin sumikat ulit, gusto tatambay din ako sa naiya. Doon ka sa Hindi, alam Terminal mo, 3. hindi, sa totoo lang, kidding aside, joke lang po yan, joke lang po yan. Huwag po kayo magalit sa akin. Kasi di ba, syempre kapag may hindi mo pa matagal na hindi mo pa jowa. Hindi mo Mm. pa jowa, pero alam mo magiging jowa mo na. Di ba? Manonood kayo ng sine.
Di ba? Ako, naghahanap ako ng sine na konti yung tao. Naghahanap Ah, ako ng sine na konti yung tao. Di ba? Na doon kami tawag kayo sa manonood sa may... KKK. Ano KKK? Kasulok-sulok ang kataas-taas ang kadilim-diliman. Hindi naman. Medyo lang. So pumasok ako, ano, magnifico. Si, walang nanonood nito. As in, pagpasok ko nga sa loob ng sinehan, true enough, wala talagang tao. Oo. Halos wala talagang tao. So hindi mo na kailangan mag-KKK. Doon Oo. na kami sa taas sa may bandang gitna. Gusto ko sa rin yung center ka rin, nakikita ko yung ano eh. Eh sabi ko sa'yo eh, nawala yung landi ko sa ano eh, sa dibdib eh. Nung nanood na Napanood ako ka? ng pelikula, nung nanood ako ng pelikula, umiyak na ako eh. Lalo na yung ano, yung sinusukatan niya yung lola niya, yung ano. Ah, God, and what I like about this film is the Filipino spirit eh. 'Di ah, ba? Kasi resilience. ito yung panahon na ang daming ang tawag dito poverty porn. Oo. Ito yung mga panahon na ang daming poverty porn, yung lahat puro palabas, puro kahirapan, nagpapatayan, prostitution and all. Hindi ko sinasabing mali yung mga yon, pero ang kinagustuhan ko sa Magnifico, yung it gives hope. Or parang yung Yung character niya, may hope. 'Di ba? Or kung namatay man siya, ay, baka spoiler, sorry. Ang tagal na nung pelikula na yun. Yung sa manonood pa lang, ang ganda kasi nung you still look at the positive side. So nung oh. ending, wala, hindi ko na lips to lips kasi punong-puno ng luha at saka yung uhog, punong-puno ng uhog ko yung ano eh, yung ano, yun talaga yung pelikulang, hindi ko alam, nasa moment lang din siguro, pero yan, yun talaga yung grabing Mm. iyak ko, yung film na Magnifico. Your Okay. number 7? Oh, yung number 7 ko naman ay galing kay Mike De Leon. Kakaba-kaba-kaba. Oh, sina Christopher De Leon, Jay Ilagan, Charo Santos. Si Bakit? ano to eh, mahilig kasi ako sa satire. So itong pelikulang to, of course, maraming sinasabi tungkol sa imperialism, of course, mga katiwalian ng gobyerno, pero hindi Kaya lang, sa mabigat. mga ano, ang imperialism po ay yung mga nagnanais na maging number one na bansa. 'Di ba? Yung Oo. Amerika gusto nilang maging number one. Yung China gusto nila tayong maging number one. Tayo gusto natin maging best friend ang number one. Oo. Iba ang Pilipinas eh. Oo. Tungkol sa Tsaka imperialism, memorable sa akin yung yung song number doon, yung Bigyan Mo Po Kami ng Tinapay na kinanta ni Nanette Inventor. Talagang napaka-catchy nung kantang yun, yung Bigyan Mo Po Kami ng Tinapay. Yun, talagang hindi ko makakalimutan yun. Tsaka, genuinely, nakakatawa naman talaga yung pelikula at magagaling na mga aktor yung mga yun. Sa Christopher De Leon yun eh. Di ba? panahon nila yun eh. Oo, ayun. Yun ang aking number 7. Kakaba, kaba, kaba. Eto na, ang aking number 6. Sigurado nasa listahan mo rin to. Ah. Ang hindi nasama sa Spider-Verse, Scorpionite. Ay! Ah! Peke Galyaga. Peke Galiaga, Scorpionite. Alam niyo po kung bakit ko gusto itong pelikula to is yung pragmatic eh. Masyadong talagang totoong-totoo yung pagkakapresenta ng pelikula. Parang Atmosphere niya. ramdam na ramdam mo yung atmosphere, yung color grading, Yung lahat amoy nila. talagang, oo, parang yun nga eh, yung pelikula naaamoy mo. Oo. Naaamoy mo yung pelikula, na nakikita mo, nararamdaman mo, which napanood ko din yung bagong Scorpionites yung Scorpionites 3 eh. 3. Ang Hindi, linis layo. masyado, mukhang mababango yung Layo. tao. Yung yung grime, yung kadirit Oo. ng Scorpionites 1. Yung pag nagsisex sila, may Scorpionites mga lang pala. pawis-pawis pa talaga Oo, eh, no? Di talagang ba? Yung ang maasim-asim. ano eh, yun yung pelikulang talaga nararamdaman mo kung ano yung lumalabas dun sa screen. Alam Oo. mo yun? Yung nung nabarinig mo na yung baril, bang, Oo. bang, nararamdaman mo kung ano yung feeling ng mga nandun sa loob ng pelikula. Kaya para sa akin, Oo. alam mo ano yun, alam mo pelikula yun, pero pag naandun ka, para siyang ano eh, nakapaloob ka talaga dun sa pinapanood mo eh. Kaya isa sa mga the best movies talaga yan, Scorpionite. Ayan, number 4 ko yung Scorpio Knights. Ayun, so nauna na. Gustong-gusto ko yung pagkakasulat ng dialogue nito. Talagang tandang-tanda ko yung mga hirit nila. Tsaka yung mga peripheral characters, yun yung mga gusto ko eh. Aside from
The Triangle ni Daniel Fernando, ni Orestes, tsaka ni Ana Marie. Yung mga ano lang, yung mga tao sa gilid. Yun yung mga gusto ko Nakaka-inlove talaga. sila eh, di ba? Lalo yung Di ba? mag-asawa. Yung Mag-asawang mag-asawang, bading. oo, ano yun eh. Alam, ganda-ganda ako nun, napanood ko nun kasi pinresenta doon yung bading sa isang hindi nakakatawang pamamaraan Ah, eh. Kasi usually kapag may bading, tender. comic relief eh, di ba? Pang Mm. comic relief. Pero doon, may love ka sa ano nila, sa relationship nila. Parang Mm. totoo. Yung parang hindi, walang nagbabayad sa isa't isa. Para, yun Oh. talagang nakikita mo yung ewan ko, ang Hindi galing talaga nagbibigay eh. ng 150. 150. Baka 50 Oh, lang naman. tsaka ano Pala. ni-remake sa Korea to. Oh, May remake sa Korea oh. As in, anong ni-remake. title niya sa Korea? Nakalimutan ko lang. Pero may kopya ako dito. Talaga? Oh, ni-remake Mahirap siya. ba sa Korea? Hindi, Sa medyo South ano Korea eh. to, siyempre, di ba? South Sa North Korea, Korea, na North Korea, bawal doon. pero medyo polished yung dating eh. Yung ano, Um, dun sa Actually, Korean maraming version. ganyan. Maraming gumaya sa... Meron din pelikula eh, kay John Red, title Boso naman yata yun. Kung hindi ko Ay, oh, nakakalimutan. yung si Epi Kison, yung Oo, andun. pero Oh. parang ganun din. Pero iba talaga yung ano eh. Wala, Ewan ako ko, na yun it eh. has something to do with the location din. Ang Yung perfect ng production design, location. oh. Ang galing talaga niya yung... Yung communal Eh, bathroom nila, yung kung saan oo, tinira si Amanda Amores doon sa ano ni Daniel oo. Fernando. Eh, di ba? Talagang... Kilala, kabsado mo pa. Hindi ko na kilala si Amanda Amores. Hindi ko Oo kilala. eh, dating ano yun eh, pene actress yun eh, si Amanda Amores. At Siya yung saka may yun gusto din. kay Daniel Kaya Fernando nga, dun sa ayun pelikula. yung, tama yung mga lines nila doon, di ba? Yung ano, Kasi yung bida dito sa Scorpio Nights 3, masyadong malinis uh, yung mga ano, hindi realistic yung ano eh. Anyway, pero wala, hindi remake talaga. talaga. Okay. Okay. So Number number 6 mo. 6 ko, yun nga, Scorpio Nights. Ah, Ano na 6 lang? ko. So 6 ko na. Oo. Ang Sex, 6 puro ko, sex ah. the Oh. greatest youth film sa kasaysayan Ay, ng Pilipinas. the greatest, Bagets. kala ko the greatest youth film. Youth. Bagets. Youth. Bagets. Youth. Oo Yan. naman. Ay, Diyos ko. Pag Alam mo, sinabi mong dapat, youth film, bagets talaga. dapat nasa listahan ko rin yan. Hindi ko lang yan naisip Ano kanina. to eh, yung pagkakasulat nila, tsaka yung pagkaka-create sa mga karakter, Equal eh, well-rounded. no? Equal? Hmm. Ang Walang galing. sapaw. Walang Equal. At sapaw. saka ano, talagang, ang ganda eh. Alam mo yung Oh, yung kada mga eksena problema hanggang nila, ngayon, kada eksena, naaalala ko yung ano. Tsaka ang pogi ni Aga dito. ay, Diyos ko naman, yung mas maganda pa siya sa mga Opo. leading lady niya. Tsaka andun yung ano, yung idol ko dati, si JC Bonin. Yan, gusto to Yeah. JC Bonin dati. Si Oo. ano yun, kaya nga, si Kamagong, di ba? Oh. Tapos yung nag-skateboard pa siya na naka ano yung... Ang maganda din talaga sa Bagets, it captured the time eh. Yung Oh. kultura nung panahon na yun. Yung sense nila, no? 80s. Yung ano, 80s, kung saan sila kumakain, mga yung padding. shoulder ng mga babae may ano, padding. May mga padding. Di ba? Yun, na-capture niya. And of course, yung story ng ano nga, transition from being a boy to a man. Di ba? Yun naman Oh, talaga yung kwento ng Bagets eh. saktong-sakto. Oo. Tender, napaka ano. Tsaka marami kang lesson na matututunan. Tsaka, Gustong gusto ko dun si Herbert. Herbert ba? Gustong gusto ko Si yung ano, Jobel yung partner niya, di ba? Jubel Salvador. Jobel Gusto ko Salvador. yung dun sa tatay niya, yung confrontation niya. Kasi tunay yung tatay yun eh. Tatay Oh, talaga ni Herbert Bautista yung si gumanap dun ano, sa... nakalimutan ko na tuloy yung pangalan. Ayun eh. Sinta, oh, Tatay ni yung Herbert ano, talaga yung gumanap eh. So, yung confrontation niya, tay, bakit hindi ko binibigyan ng pera? Parang gano'n yung ano na oh, yun. Ang ganda nung mga family issues na nilagay dun sa Bagets eh. Of course, directed by Mario J. O'Hara. De Los Reyes. Mario J. O'Hara, Mario J. De Los Reyes. Mario J. De Los Reyes. Alright, yung number Ayun, 4 next. ko is 5. General Luna. 5, 5, 5, 5, 5. Yung Oh, number 5 ko ay ito yata ang Leroy Salvador ang director nito. Dito ko nakita kung gaano kagaling si Nora Honor. mm. Hindi po siya himala. Ang title po Pachay? ng pelikula ay Tinik sa Dibdib. Tinig sa dibdib mo. Tinik sa Dibdib. Oh my God! Alam nyo dito, si Nora Honor ang umaarte yung mata niya.
Mata Yung naman talaga. part na talagang parang hirap na siya, andito lahat sa mata niya yung ano, sabi ko, Lahat ng emosyon. hanip tong pelikula na to. Talagang yung kuwang-kuha ako ni Nora Honor. Nako, nakalimutan ko pa alias Baby China dito sa listahan natin. Ano? Burlesque Queen, wala ba? Ah, yung alias Baby China, yung galing ng salitang, wala sa akin teritoryo. Kung saan ako nakatayo, yun ang teritoryo ko. Pero just the same, hindi ko na ilagay eh. Sa akin, Oo. ang galing ni Nora Honor dito sa Oo pelikulang naman. Tinig sa Dibdib at saka ni Eddie Garcia. Gusto Eddie naman. Garcia, talagang ang sama-sama niyang tatay dito. Ang sama-sama niyang tatay dito. Tapos gustong-gusto ko pa yung twist. Yung twist ng tungkol kay Philip Salvador. Yan. Gustong-gusto ko yung twist tungkol kay Philip Salvador. O ikaw, ang yung number 5 ay? Number 5 ko, Oro Plata Mata. Ito yung masasabi Peke. nating Peke Galiaga. Isa sa mga true epics ng Ang Philippine binibenta dito cinema. ay si Sherry Hill. Diba? The late, Yan. great Sherry Hill. Yung story nung pamilya na naapektuhan nung gera, makita mo yung class divide, 'di ba? Yung opportunities na meron yung mga mayayaman, kawalan ng oportunidad sa mga mahihirap, yung nagkaroon ng parang precursor to ng triangle of sadness tungkol sa kung paano yung mga nasa taas medyo tinatrato ng hindi gaano kaganda yung mga nasa baba. Oh. Tapos yung Diyos ko, napakaganda ni Sandy Andalong dito. Yung batang Sandy Andalong, parang wow! Parang, nako, talagang may in love ka naman talaga kay Sandy Andalong. Tsaka hindi ko makakalimutan yung time na, yung eksena ng hinahawakan ni Cherry yung tito, Ronnie Uy! Lazaro. Erase. Tama, pwede na yun. Ano naman, matured content naman Totoo tayo naman sa... nasa pelikula naman po talaga. Dahil Hmm. kasi kaya ako hindi makalimutan, hindi ko ina-expect. Pero tsaka Cherry Hill, well, alam naman natin professional si Cherry Hill. So, kumbaga, wala naman sa kanya yun dahil talagang yun ay tawag lamang ng eksena, tawag ng sining. Yan. Hindi So rin. yun po, Oro Plata Mata ni Peke Galiaga. Dati, dapat may gagawin akong pelikula. Ano? Doon ko nalaman na hindi talaga ako artista eh. I mean, Bakit? hindi ako gano'n kasi... Kasi kailangan ko humalik ng lalaki. Hindi ko kaya. Hindi mo Hindi ko kinaya. kaya. Hindi ko Ah, kaya. sino Sabi ko dapat lang halikan talaga. mo? Hindi ko pa alam, pero nabasa ko yung Script. script. Sabi ko, ang ganda nitong karakter na to. Pinsan siya nung bida. Pinsan siya Okay. nung bida. Tapos ang ganda ng karakter, comic relief. Ako na yun eh, ganyan yun. Tapos habang sa gitna nung binabasa ko, umakyat siya sa elevator kasama nung parang elevator attendant at bigla niyang lips to lips, nilantakan ang Nilantaka. Nilamutak ba yung labi? wala, hindi ko kaya. Nilamukos. No. May kanya-kanya Ah, talaga tayong hangganan limit. lang. Ah. Number 3 is a given. I think halos sa lahat ng mga gagawa ng kanilang top 10 ay naandito sa listahan 3 to. na ba o 4 pa? Ay, 4 ko pala ay, Oh. sorry. Ang 4 ko pala ay General Luna. Yan. Yan. Ikaw yung number 4 mo ay? Number 4 ko ay Scorpio Knights. Nabanggit na naman natin Tapos na kanina. natin yan. Ayan. Number 3. 3, ito na. Sa Barrio Kupang. Himala. Pine-prepare ko pa, nilaglag na naman kagad. Magmo-monologue pa ako Sige, eh. sige, sige, sige. Kuya, erase. Kaya mo na, kaya mo na. Matapos ang mga nakailang, hindi kabisado ko dati yun eh, yung monologue Sige nga. ni Elsa. Huwag na, Oh. nakalimutan ko na, natawa na ako eh. Ricky Lee, of course, by the great Alam mo national naman yun. artist, the national artist Ricky Lee. Hindi mo na matatawaran yun. And of course, national artist din Nor. na Nora Honor. And the director. Bernal, di ba? Mm-hmm. National artist. National So, artist. Diyos ko. So para sa akin, yung Himala ay may medyo malapit ang dahilan natin dun sa Scorpio Knights. Yung setting, yung background, the actors itself. Kasi may mga pelikula, alam mo yung bigla na lang, buisit ako dun eh, may pelikula dahil contract star yung artista,
biglang hindi marunong magtagalog yung artista dun sa dapat nagtatagalog naman na character. Oh. Ito yung mga characters dito, yung mga Swak. itsura perfect. Swak. 'Di ba? At again, ako dami natin, sobrang mahal talaga natin si Nora Honor, no? Si Nora Honor talaga yung ano eh. Ang liit na babae pero kayang-kaya niyang dalhin yung eksena eh. Oo, Siya si buhat na Himala buhat. eh. Siya talaga yung walang himala. So para sa akin, number 3 ay Himala. Okay. Ang yung number 3? Ang aking number 3, ito yung height ng Pito-Pito movies. Pero Pito-pito, in-elevate niya walo. yung Pito-Pito. Tuhog ni Jeffrey Jaturian. Ito yung tungkol sa isang babae na ginampanan ni Ina Raimundo, na rape siya nung kanyang tatay na lolo niya. So incest. Ayun. Tapos ginawan siya ng pelikula. Pero inexploit lang pala yung story niya nung mga nung director tsaka ano nung scriptwriter. So kaya ako gusto to. Well, napakaganda niyang materyales sa pagtuturo ng pelikula. Kasi makita mo yung pelikula na tuhog pero merong movie within the movie. So kitang-kita mo ngayon yung differences at gamit ng bawat elemento ng pelikula. Teka, medyo unstable ata internet ko. Choppy ba ako? Nawala ka for mga 2 seconds. Ayun. So, na makikita mo talaga yung gamit ng bawat elemento ng pelikula. At kung film professor ka, magandang example to. Kasi sasabihin mo na ito yung sa eksena to, makita mo yung gamit ng production design, ito yung gamit ng lighting, ito yung color grading, ito yung acting. Ayun, talagang mahusay. Tsaka matalino tong pelikulang to. Akala ko nga, to eh. Napanood ko to sa Diliman, sa Film Center. Ano lang, na-curious lang ako kasi inisip ko mga kamanya pelikula lang to. Pero Feeling yung ko pala, kaya hindi ko to maalala, pinas-forward ko lang to ng pinas-forward dati nung pinapanood ko. it turned out na yung pala yung parang premiere ng tuhog na ginanap sa film center at nanood ako. Tapos maganda naman upuan ko at pinalis ako sa upuan ko ni Joel Lamangan para makatabi niya si Mother Lily. Yun ang hindi ko makakalimutan. Pinalis ako eh. Ayun. Pero ayun, napakatalino nung pelikulang to. So, nakita dito yung talent niya, no? Ni Jeffrey Jiturian at ayun nga, nagkaroon siya ng maraming projects. Ayan. So, yun, tuhog ang aking number 3. Ako may nakalimutan ako. No? Pero number 2. Number 2, kasi dito tiningnan ko yung anong pelikula ba? Yung parang ang nakapagbabago talaga ng damdamin. No? Of course, nandiyan yung mga Sister Stella L. Pero para sa akin, yung pelikula na talaga, kasi ano lang eh, hindi siya sobrang diretso. Ang pelikulang iyon para sa akin ay moral. Ang Ah, daming tinuturo ng pelikulang moral. Like yung sa pagiging aktivista, 'di ba? mm, Yun doon talaga yun yung movie na sabi ni Lorna Tolentino, nakalimutan ko yung babae, na isang kausap niya. Bakit ka pa namumundok? Taga-UP ka, sabi niya. Sabi naman ang reply naman ng sagot, kaya nga ako namumundok kasi taga-UP ako eh. oh, Ganon, magmula naman na parang, oh my God! Ang ganda ng pelikula. Of course, excluding the fact na ang ganda talaga ni Sandy Andulong, Lorna oops. Tolentino, Diyos ko naman, Gina Alahar, oh my classic God, mga Ana mukha Marin. nun. Ana Marin, di ba? Ana Marin yun. Ana Marin. Classic Grabe. yung mga mukha ng mga Grabe. babae. Yan. Number 2, moral. Of course, Marilu din to, di ba? Marilu Diaz-Abaya. Ah, Na sinulat din ni national artist Ricky Lee. okay. Number 2 Yung mo, number 2 ko din, nabanggit na natin kanina, Himala. Himala. Okay, so Nagpapalit-palitan lang talaga yan eh. bago tayo mag number 1, meron ka bang Wala. honorable mention? Yung number 1 ko, na ano ko na. So, ikaw Oh, na lang importante Rizal. number 1. Ano Okay, so, to? May nakakalimutan ako eh. Yung kay oh, Baron Geisler na Jay? independent. J, yon isa yon J. Oh, Yan. Honorable mention ko yan. Tsaka yung Buakaw ni Eddie oh, Garcia. Yung Buakaw kasi, ang simple-simple. Yung storya niya,
parang nangyari lang siya sa isang lugar, pero yung execution at saka kung paano niya kinukwento yung storya, gusto ko yon. Pero Jay, ang ganda din na ano nun, ang ganda ng independent film nun. Yeah. O sa akin, yung honorable mention ko, yung Agila. National artist din yung director nito, si Eddie Romero. Eddie Romero. FPJ ang bida. Oo, Ano to FPJ. Pwede mo nga sabihin na ito pelikula tungkol sa Pilipinas. Kasi ano Oo, to yun talaga yung ano diba? nila. Yun talaga yung Yung goal nila sa simbolismo. pelikulang yan. Oo. Tungkol sa mahabang kasaysayan ng isang pamilyang Pilipino. Pamilya Aguila. Tapos yung patriarch si FPJ. Hindi ko makakalimutan to, yung pelikula to. Bata pa lang ako nung napanood ko, pero ang bigat ng pelikula. Ang daming sinasabi tungkol sa pagka-Pilipino. Ayan. Yun, Ako naman, nung bata ko. ako, ang hindi ko makakalimutan yung talagang boatman. Boatman. Alin, yung huling eksena. Hindi. Yung kinapon. Yung nagtuturo sila. Ito yung helicopter. Oy, ano pa? Sikat na writer pa yung dun ha? Yung yung parang pornographer doon, si Salanga. Salanga nga ba? Basta yun ang hindi ko makakalimutan. Boatman. Ayun. Yung number 1 ko, Batch 81 ni Mike De Leon. Ito yung tungkol sa fraternity na pinagbibidahan ni Mark Hill. Kasi napakalalim ng pelikula at napakatalinong hirit against martial law na yung eksena na kinoryente tapos hindi makasagot yung yung eksena kasi kailangan meron kang sagutin ng mga tanong kundi kukuryentehin ka. Yun. So meron din isang tanong na napakatalino na kung titingnan mo, kung papakinggan mo isang hirit against the government at that time. Ayun. Tsaka ang galing ng pagkakaarte ng mga tao. Kahit sabihin natin mukhang matatanda na tumato, mga Hindi na ito mukhang college student. Para magmukhang college student, eventually you'll suspend your disbelief at madadala ka na sa mga eksena at sa lalim ng sinasabi ng pelikulang to tungkol sa pasismo, tungkol sa pag-aabuso ng kapangyarihan, tungkol sa kung paano tayo namamanipula sa lipunan. Okay? Kung paano ginagamit ang ating mga utak para tayo ay lokohin, para tayo ay gamitin ng mga taong nasa kapangyarihan. Tsaka ang dami mga simbolismo rito yung kapag hinimay mo, maraming parang hidden messages ayun nga, plano kong gawan ng mas comprehensive na yun, na analysis yung pelikula yun. Separate video yun. Ayun. So yun ang aking number 1, Batch 81 ni Mike De Leon. Yeah. Sid Ilalagay Lucero. ko sana yung number 1 ko talaga. Pinalitan ko Yung number 1 ko dapat The Eddie Hill Story. Kaya lang parang mas maganda yung yung pilukang itim. O yung yung katips ni Vince Tañada, punyetang Hindi ko pa napanood yun. Hindi ko pa yun napanood. Pinakawalang kwentang pelikula na Hindi ko pa yun napanood, so hindi ako makapag-comment. Hindi ko tuloy malaman kung bakit binigyan ng award yung lintik na pelikulang yun Hindi ko pa rin yun napanood. Hindi ko pa yun napanood. Wala pa ako napanood sa mga bagong pelikula. Special mention din yung Temptation Island. For comedy. Actually, marami pa ako nakakalimutan Ako dapat kanina inalis ko lang kasi feeling ko masyadong John and Marcia 91. Kasi nag-iisip ako ng pelikula ko na pwedeng isama. Ang gusto ko kasi doon, yung si Dolphy, yung ginagawa niya kahit para lang makita yung apo niya kay Maricel Soriano. Sobrang nakakayak ako para sa akin sa part niya. Kala feeling ko lang, gusto mo lang yun kasi andun kay kasama ka doon Diba? Ayan na po ang aming top 10 Pinoy movies. At comment yung mga choices nyo. Mag-comment yung choices nyo. Tsaka mag-request kayo ng next topic na gusto nyong pag-usapan namin. Next topic na gusto nyong pag-usapan namin, maliban sa Itbulaga. Kasi sa July 1, gagawa na po kami ng another reaction video tungkol sa bagong lumang Itbulaga. The original, the legit Itbulaga. Not pirated, not taped. Yan. Sa mga hindi pa po nagpa-follow sa aking Facebook page, paki-follow na lang po. Dito rin sa YouTube, paki-follow at si Kulas. Tambay Reviews. Ayan. Diyan na po nagtatapos ang banat namin, kaya kami naman ang banatan nyo. Paalam. Maraming salamat.